tayo. So this is our first Friday after po tayo nag-celebrate ng ating pong anniversary. Amen. So pwede po bang i-occupy natin yung mga front seats so that the rest will be able to occupy yung last. If we can just move forward. Amen. Praise the Lord. Are you excited? Are you excited? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, excited po tayo. This is our first Friday of our New Year. JCSJ kasi nag-celebrate tayo. And also, this is first week of the month, first Friday of the month of November. Amen. And because katatapos lang po ng ating versary natin, meron pa po tayong, kumbaga sa hangover. Ayan. Then, nandito pa po ang ating Bishop, Vicky. So, what a privilege para i-maximize na natin ang kanyang stay sa atin. Kasi bukas lilipad na po kami pa iba yung dagat. Ayan. Diyan, pupunta po kami sa Dubai. So, praise the Lord, may isa pang Friday para makapiling natin si Bishop. Amen. So, glory to God. This is our regular service, Bishop. So, wala lang po yung mga iba kasi may mga schedules of attending sila. Yung iba every once a week, twice a month po. Kapag pinayagan this week, next week hindi na po makaka-attend. So, ganun po yung ating church. So, without much further ado, sino excited sa Word of God? Amen! Hallelujah! Lagyan po natin ng honor ang Word of God by yung silent po na mobile natin, and at the same time, wag po nating kakausapin yung katabi natin unless we are asked to do so. Let us focus on the Word of God dahil napaka-importante po ang mensahe ng Panginoon, especially ang ating pong Bishop ang magtuturo ngayon. So without much further ado, Bishop, this is our home. Ayan, glory to God. Salamat po. Thank you, Lord. God is good. Again, I want to thank you. Maraming salamat sa pagtanggap niyo po sa akin sa mga panahong ito. I'm truly blessed to have met you, to have fellowship in this church. Talagang hindi ko akalain ganito na pala kayo on fire for God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So, this morning, I just want to minister sa mga medyo matagal na hindi nakakauwi ng Pilipinas, parang you're longing, di ba, na makita yung mga pamilya ninyo, and some din para sa ibang nangangailangan din ng mga provision pa sa bansang ito. Amen. Will you all rise up? Thank you, Lord. At ilahad nyo sa Panginoon lahat po ng mga desires ng puso ninyo ngayon. Some of you, kailangan talaga ng stable hearts, steadfast hearts sa mga panahon na darating at yung sa mission na na-accomplish po natin. Pinadala kayo na dito ng Panginoon for a reason, for a purpose, may layunin po. Kaya let's serve Him with the strength and joy in our hearts. Maganda po nagsaserve tayo sa Lord na may kasayahan sa ating puso. Tama po ba? Father, in Jesus' name, I thank you, Lord. I lift up to you this congregation, Lord, of men and women, Lord, of children, O God. Salamat po, Panginoon, O God. Lord, kayo po ang pumili sa kanila na magpunta dito sa Bahrain, O God. Bless them, O Lord. At lang yung mga longings namin, Lord, sa aming bansa, Panginoon. Lord, thank you, Lord, na you will comfort those, Lord, yung nangungulila na, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Comfort them, Lord. At Lord, yung mga naghahanap, Panginoon, at naghihintay ng mga trabaho, Panginoon. Father, we pray, Lord, let your will be done. Let your perfect will be done, Lord, na mahuhusay na trabaho, Panginoon, ang magkakaroon sila, Panginoon. And Father, I thank you, Lord, even for promotions, O God, Lord. Promotions will come upon your people, O God. Suddenly, blessings will come, Lord. Father, we thank you, Lord, for your glory, Panginoon, Lord, to cover this place, Lord, and all their times here in Bahrain, Lord. Your glory, Lord, will cover them. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord. Makakaupo na po tayo.
blessed na blessed po talaga ako dito. Thank you, Lord. Praise God. So, isa po sa mga dahilan kung bakit tayo pumupunta dito sa church. No? On Friday, in your case, Friday, sa atin po sa bayan natin, Sunday. Pero it doesn't matter. Importante lang talaga, once a week, meron kang araw pinapangilin. No? Arang, it's a holiday, H-O-L-Y, di ba, na tayo ngayon ay nagsasama-sama to praise Him together. Na-bless ba kayo sa praise and worship natin kanina? Grabe, no? Grabe yung anointing. Thank you, Lord. And I pray that spoke to our hearts na hindi lang tayo nagsasama-sama to sing, but we are here really to worship and praise the Lord. Na kaya yung iba, na-feel ko, yung iba medyo malungkot, pero kanina nagpe-praise and worship, nakawala, di ba? Nakawala sa kalungkutan, o yung iba naman parang hindi sigurado, ano ba itong napasok nila, di ba? Pero when you praised and worship the Lord, nagkaroon ka ng direksyon sa buhay mo. And God will continue to give that direction. Kaya ng Lord yan. Amen? So, habang kayo ay malayo sa ating inang bayan, di ba? Meron naman siyang lugar para sa inyo. You stand your ground. Amen? Kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ang ating pong battle cry, pwede bang ilagay natin yung battle cry? Baka nakalimutan nyo na. Ang battle cry natin for 2023. Okay? So, hanapin pa natin. Kayo, hindi nyo shout yung battle cry nyo. Dapat every Sunday shout niyan. Because this is the direction of God for this year. Yearly, we're asking God, Lord, anong goal namin? Anong direction namin? And God has been so faithful. Every year, binibigyan tayo ng battle cry. Kumbaga sa army, may battle cry. Amen? Kumbaga sa army, may mission tayo. We're not just, nanguhula kung anong gagawin natin sa ating buhay. Meron tayong mission. Ang bawat tumanggap sa ating Panginoong Kristo, hindi ka lang binless, but binigyan tayo ng mission. Hindi lang tayo inanoint, ay binigyan pa niya tayo ng talagang puso natin. Okay? Sige daw, intayin lang natin. Okay? So, more or less yun po ay kay Kristo Jesus, tayo magkaisa sa tagumpay at panalo sa taong 2023. Amen? So tayo, nagkakaisa tayo, yan yung theme nyo, last anniversary nyo. May panalo ka when you are, working together, hindi kanya-kanya. Amen. Kung kanya-kanya, then sabihin natin, ay, parang hindi ko kaya yung kanya-kanya, kailangan meron tayong a team. Sa lahat ng bagay, sa trabaho ninyo, sa personal life ninyo, di ba? Ka-team mo yung sarili mo, spirit, soul, and body. Okay? And also, yung pamilya mo, ka-team mo din yun. Yung tayo pong lahat dito sa church na tinawag ng Panginoon sa JCSGO Bahrain ay magkaka-team po tayo. So, tayo po ay Team Panalo. Amen! Sabi niya ngayon, Team Panalo! Amen. May panalo tayo. Minsan nadidelay lang, pero dadating yung panalo. Huwag kayong mag-isip na hindi tayo okay, nandiyan na. No? Nagbiyahe pa kasi from Pilipinas to Bahrain. Let's shout it together sa English muna. In Christ Jesus, we agree that we have the victory in 2023. Sa Tagalog, kay Kristo Jesus, tayo ay magkaisa sa tagumpay at panalo sa taong 2023 sa Bahrain. Thank you, Lord. God is good. This year, hindi mo tayo magkakaroon ng victory kung wala tayong laban. Amen. Imposible namang, nagtagumpay ako, nag-victorious ako, wala ka naman naging problema. Kaya talaga yung pagtagumpay na yan, sa problema yan. Di ba? Sabi nga ni Pacquiao, di ba, Lord, ang laban na to para sa'yo. Di ba? Ang galing, di ba? So, God is good. Kaya yung mga laban, yung mga problema, hindi natin tinatalikuran yan. Hinaharap natin. Kasi kung tumatalikod tayo sa mga problema, wala na tayo, di ba? Ang hinahinam na, lulugulo ka na. Kasi tuwing may problema, tumatakbo ka, hindi mo hinaharap. When it comes to problem, you must face the problem. Kasi may kakampi tayo. No, the most powerful God of all, the Almighty, the Lord God, Jesus Christ. Ang pinababa niyang Holy Spirit, the present Godhead, sa panahon natin ngayon is the Holy Spirit. So saan ka pa?
Di ba? Halimbawa minsan natutorture ka, nalulungkot ka, or nawawalan ka ng pag-asa, call on the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Holy Spirit, tulungan niyo po ako sa sitwasyon na to. Sa akin lang di ko kaya. Pero Lord, tulungan mo ako. Strengthen me. Amen. Di ba? If you need comfort, Lord, comfort me, Lord. Heal me, Lord. Amen. Praise God. No? Yun po ang work ng Holy Spirit ngayon. Alalayan tayo. So you have to have a relationship with the Holy Spirit. Kung hindi mo siya kinakausap, tahimik din siya. He's a very gentle person. Pag hindi mo siya ini-involve sa buhay mo, standby lang siya. Pero the moment na you call on Him, Lord, tulungan mo ako. Kanina bago ang preach, sabi ko, Lord, let's go, let's preach. Amen. Hindi ko to kaya mag-isa, but you can help me. Always ask the help of the Lord kasi He is the helper. He is the helper. Thank you, Lord. Amen. So, praise God. No? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang AI or Artificial Intelligence. Okay? Nung pinag-usapan namin to nung first Sunday of October sa church sa Pilipinas, I had a great feeling in my heart. Kailangan sabihin mo na to sa church, no? Kasi hindi lang ito pang techie, di ba? Kailangan alam natin what is going on. So AI is Artificial Intelligence. Okay? So may intelligence po ito, no? At may kanalaman ito sa end times, no? Sa end of the end times. No? Ito na naglalabasa na talaga ang mga bagay nito. Ito na nga sa mga huling araw. So titignan po natin yung prophecy ni Daniel sa Daniel chapter 12. Ito po yung huling chapter ni Daniel, chapter 12 verses 1 to 4. Okay, you know, Daniel was a prophet. Amen. Tsaka yung pinrophesy niya hanggang yun dito nagmamanifest na sa time natin. Kaya napaka-gracious ng Panginoon, hindi niya tinago ito. At sa Israel, hindi nila ito binabasa. Okay, ang Book of Daniel, nakatago po yan. Kasi makikita nila yung mga prophetic words ng kanilang mismong si Daniel, di ba? Nakilala naman nila, kaya lang they chose not to read this prophecy. Okay? Daniel chapter 12 verses 1 to 4. At the time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. And at the time your people shall be delivered, every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever. And verse 4, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Amen. This is a prophetic word, di ba? Sa mga huling araw, knowledge will increase. People will run to and fro, no? Ang biyahe, ganun na lang. Labas ang Pilipinas, pasok ng Pilipinas, punta sa Europe, punta sa Bahrain, di ba? Punta sa ganito, pupunta dyan, di ba? Ang bilis na ng travel ngayon. Kahapon lang, nanggaling sa Dubai si Brother Joseph, no? Kinilala na yung kanyang future father-in-law. Sabi ko, kamusta? Kamusta? Anong sabi? Winelcome naman daw siya, di ba? So, praise God. Ang bilis, Ang bilis. So, ito na po yung mga last days. Sa Tagalog, babasahin ko rin po para feel natin. Sa panahong iyon, darating si Mikael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa inyong mga kababayan. Magiging mahirap ang kalagayan sa mga panahong iyon at matinding kahirapang itong hindi na mangyayari mula nang naging bansa ang Israel. Pero ililigtas sa paghihirap ang inyong mga kababayan na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat. Bubuhayin ng marami sa mga namatay na, at iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahiyahiyang walang hanggan. Ang mga taong makakaunawa ng katotohanan
at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailan paman. So, every time we share the Word of God, di ba? Mag-witness ka, mag-share ka ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? Basahin mo lang yung 3:16, di ba? Tapos mag-testify ka ng buhay mo. And every time someone receives the Lord in their heart, no, tinanggap nila ang Panginoon sa puso na, inimbita si Lord sa puso na, ano daw ang tawag sa atin? Para daw tayong mga bituin na nagniningning. Amen? We are like stars, di ba? That will shine. Di ba? Yun ang tingin sa atin ng Panginoon. Every time we share. Di ba? So sabi dito, ganun, di ba? Ang tingin niya sa atin. Those who turn many to righteousness, binabalik sa matuwid, like the stars forever and ever. But ito na, sa verse 4, but Daniel, shut up, pero Daniel, isaram mo muna ang aklat na ito at wag mo munang sabihin sa mga tao ang mensahe nito hanggang sa dumating ang katapusan. Hanggang hindi pa ito pinapahayag, marami ang magsisikap na unawain ang mga pangyayari. Amen? Sa English, sinabi niya dito, many shall run to and fro, knowledge shall increase. Knowledge shall increase. So tinitignan ko nga yung time namin, tsaka nga ang bilis ng development ng knowledge, di ba? So may i-mention po ulit natin. Yan. Noong 1948, ang Israel ay naging isang bansa. Kasi nakascattered sila eh. But in 1948, they came together, di ba? Kiniklaim nila yung bansa nila. So, basahin nyo nila yung history na yan, no? So, nung time na yun, wala pang eroplano noon. Di ba? So, meron siguro isa, dalawa, ganyan. Pero, gusto ko rin sabihin sa inyo, the Philippines, siguro alam niyo na to, the Philippines played a very important role in the recognition of the nation of Israel sa United Nations. Kasi nagkaroon ng tie, di ba? Halimbawa, 10 nations ayaw sa Israel, 10 nations goes. So, tie sila. But you know what? Ang Pilipino voted for Israel. Tiebreaker. Noong panahon nila Carlos Romulo at saka yung kanyang mga kabinete. Kaya sila ngayon, very soft sila sa atin eh. Pupunta ka nga doon, wala kang visa. Kaya na may gera ngayon, hindi tayo makapuntan. Di ba? Pero anytime you can go to Israel without visa if you're a Filipino. Meron pa silang gratefulness. Tsaka tinatanong namin yung mga Pilipino doon, ang babait daw sa kanila. Lalo na yung nakakaalam ng history na tayo naging tiebreaker nila. Otherwise, hindi sila marerecognize na bansa na Israel. So meron din tayong nagawang maganda. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kahit na yung kaaway natin, ang demonya talagang nais dikdikin ng Pilipinas, di ba? Durugin, sirain, di ba? Hindi siya magkatagumpay-tagumpay. May remnant pa rin na lumalabas at nagpupuri sa Panginoon. Dapat wala na tayo eh. Sa corruption ba naman ang nadaanan natin, di ba? Wala eh. Pero alam nyo, hanggang ngayon, ang bansa natin nariyariyan. At salamat sa inyo, nagtatrabaho kayo dito, nagpapadala kayo doon ng inyong pera. Malaking tulong po yun para sa ating bansa. Amen. So you're helping the nation. At maganda nito, nakilala nyo pa si Lord Carmen sa inyo. Dito nyo nakilala ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so umpisa nung mga 1960s, 70s, 80s, 90s, dumating na yung mga flights, no? Dumating na yung mga sasakyan. No? At ngayon, pwede ka na rin pumunta sa outer space. Alam niyo yon, meron na silang Virgin Galactic. Pwede ba makita, Joshua? Okay? Meron silang Virgin Galactic. Ito'y magbabayad ka, sasakay ka sa rocket, di ba? Meron na silang, pupunta ka na doon. Pero ano lang yan, balikan. Ewan ko lang magkano. Siguro ang mahal na yung mga wala na magawa sa pera. Di ba talagang pumupunta sila doon, parang nagwa one-day excursion lang sila sa buwan. Di ba? At sa ibang mga planeta. Baka bukas pwede tayong pumunta. Di ba? Magbakasyon naman tayo doon. So, nandiyan po yan, Virgin Galactic. May nalalabas na rin yan. Okay? So, ngayon kung pupunta po kayo sa airport, sa let's say, sa Manila na lang, no? O kaya sa Singapore, naku, iba't ibang, ewan ko sa Dubai, no? Iba't ibang hininga ang makukuha mo doon. Kasi people are traveling. May Chinese, may European, lahat nang doon sa airport. Di ba?
Kaya makita natin talaga yung impact ng travel. 'Di ba? Mahilig na mag-travel. Yan sinabi ni Daniel na sa mga huling araw, travel, mangyayari yan. Noong panahon lang, camel lang yung sinasakyan nila 'di ba? Or mga kabayo. Pero ngayon talagang ang bilis. Yun ang mga developments po natin. No? Yung mga tao mula sa China, they travel so much. Sa Philippines, ang dami rin nating tourists. Nakakatuwa po, despite yung mga nangyaring mga hindi maganda sa bayan natin. Pero ang turista dumadating. Kaya God is so good. So, hindi lang travel ang nag-increase, kundi ang knowledge. Katalinuhan. Nahalata nyo ba? Di ba tumalino tayo? Di ba? Tumalino ka kesa nung noon. Di ba? Kasi ang dami na pong mga means, paano ka tatalino, miski mag-online ka lang. Ayan na yung Galactica. Sige nga, pwede bang i-on mo? Under a blazing sun, a new age of space travel lifted off from the New Mexico desert today. Virgin Galactic's Unity attached to the belly of its mothership. Inside, Virgin founder Richard Branson, 3 other employee passengers, and 2 pilots climbing to 46,000 feet. Then, 45 minutes after liftoff, 3, 2, 1, release, release, release. a 2,300 mile per hour rocket ride, 3 Gs, to more than 53 miles high. Passengers in the back have been cleared to unstrap. Then, the moment that Branson has been dreaming of since he was a teen, the curvature of the Earth and the darkness of space. Looking down to a beautiful, beautiful Earth. After 3 to 4 minutes of weightlessness, the journey home. Safely touching down just over an hour after takeoff. A perfect landing. On the ground. Jubilation, triumph, and the famous Branson champagne shower. Finally, 17 years after starting Virgin Galactic, The wings that are the Virgin Galactic wings. Ladies and gentlemen, this here is Sir Richard Branson, astronaut. Amen, amen. Praise God. So makita nyo, pwede na tayong... Justice is indescribably beautiful. in an exclusive Branson family interview with NBC News, Pwede na tayo mag-travel outer space. It can be done. Amen? Praise God. So yun yung increase yun, increase ng travel yun. Dati dito lang, di ba? So, importante po yun na makita natin. Nagdoble ang kaalaman ng tao simula ng 1900s. No? After the World War II, nagdoble ang kaalaman ng tao. Dami nang naimbento, di ba, after World War II. Tuwing 25 years, according to industrytop.com, every 25 years, merong growth. Tumataas yung kaalaman ng tao. For example, ngayon meron na po tayong nanotechnology. Alam niyo ng mga techies sa inyo, di ba? Yung pinakamaliliit na parts na ng mga computer, ganyan, na-invent. And most of this come from Israel. Sila yung nakaka-imbento. No? Yung katalinuhan na binigay sa kanila ng Panginoon. Okay, nagdodoble to every 2 years. Every 2 years, nagtumataas yung nanotechnology. Tapos sa clinical knowledge naman, tuwing 8 months, may mga improvements sa medical knowledge. Okay, so malaki na po ang tinakbo ng civilization natin. Lalo na sa pabilis ng pabilis, pabilis ng pabilis. According to IBM, ang pagkakaroon ng internet, ang kaalaman or knowledge ay dumodoble tuwing 12 hours. Sa loob ng 12 hours, dumodoble yung kaalam niya. Kasi meron ng low satellite, orbiting satellite, kumukuha lahat yan ng knowledge. Okay? Praise God. So ngayon, sa taong ito, sa 2023, ni-launch yung AI or Artificial Intelligence. Naging official na sila na talaga ni-launch siya. Ito ang taon ng AI. Tinatawag nila tong 2023, the year of the AI. So na-introduce ang ChatGPT. Meron kayong mga ano niyan, madali lang naman kumuha ng app niyan. Lahat, kahit anong itanong mo, sasagutin niya. Okay? ChatGPT. Ang naging viral ito sa buong mundo.
Amen. Pero para sa bawat isa sa atin, meron pa rin tayong tagumpay sa Panginoon. Amen. Ito rin yung taon. Di ba nilo-launch ng Lord yung tagumpay natin. Amen. So huwag tayong mawawala ng pag-asa kung ano man ang mga hinaharap nating mga challenges. Hindi naman mawawala yung challenges. Sana wala na nga. Ano. Pero habang nabubuhay tayo, may challenge tayo. Sarap nga, di ba? Hindi masarap yan, pero challenging. So haharapin natin yan at meron naman tutulong sa atin ang Panginoon. So itong mga development na to, lalo na itong sa mga chat GPT at marami pang iba, di ba, ay makakaapekto sa buhay ng tao. Okay, sa US ngayon, yung mga nurses nila robots karamihan. Nakakita po ako sa Hawaii, isang robot yun na nagdadala ng gamot sa nakaprogram lang. Alam niya ano yung bed nung, tapos iagaganon lang niya. Robot pa siya talaga. Lakad-lakad na gano'n. Diba? Imagine yun, nagagawa na po nila yun. Okay? So, sa tingin naman natin, mahalaga din itong mga inventions na ito kasi nag-umpisa naman tayo sa light bulbs, sa telepono, di ba? Puro inventions siya noon manghang-mangha ang mga tao. So this is one of yung mga biglaang mga talino na dumadating sa katauhan. Okay, so tignan po natin. Naintindihan natin ang Diyos ang pinakamatalino. Tama po ba? Pinakamatalino, all-knowing siya. At nilikha niya ang planetang lupa 6,000 years ago. Created niya yung Earth. Ngayon, sa lupa, di ba, 6,000 years ago, yung mga tao ang ginawang pinakamatalino. Yung time na yun ng creation, tayo yung matalino noon. Di ba? Wala tayo sa animal kingdom. Huwag niyong paniwalaan na galing tayo sa monkey. Di ba? Yung Darwinian theory, hindi po totoo yun. Tayo ay Genesis. Galing tayo sa Genesis, sa umpisa ng Panginoon. So, ang taong pinakamatalino, may wisdom po yan. Subalit may mga pagbabago na ngayon. Alam niyo po ba yung AI, artificial intelligence, mas matalino siya. Di ba? Nakakapag-isip siya ng 100,000 times faster than a man. Sorry to say, pero yan ang nangyayari po ngayon. Mas mabilis siya kaysa sa tao. 100,000 times, ang bilis. Kung ganito lang ang discernment natin, ganito yung analysis natin, siya naka-analyze na. 100,000 times ang bilis po niya. Okay, so, at hindi sila kumakain, di ba? Mga robots hindi kumakain, hindi natutulog, yung mga computers hindi natutulog, hindi nag-day off, di ba? Andun sila 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Walang puknat. Di ba? Tuloy-tuloy sila, no? Meron silang power, may power source sila, di ba? Kung napanood niyo po yung Terminator, parang na-mention ko din to last time, di ba? Pero hindi ko napapalabas dyan. Panoorin niyo na lang. Yung Terminator po, yan yung hinahanap, yung ginagawa nila ngayon. Terminator, okay? Yung Robocop na panood niyo, favorite ko yan Robocop, okay? Matagal na kasi yun. Pero magandang panoorin. Sa Terminator, ang AI ay kinonekta sa military. Meron lang silang concept ng AI noon. Ang talino talaga. Tapos kinonekta nila sa military. Kasi si Skynet, ang pangalan ng robot doon, na AI, nagkaroon siya ng self-awareness. Siyempre, story yun di ba? Doon nila inikot yung story. Nagkaroon siya ng self-awareness at gusto niya mag-take over sa mundo. No, yung nakapanood ng Terminator. Ang ganda naman ng movie na yun. Okay, pero ngayon, mas na-appreciate ko na kasi yung pala yun, di ba? Akala ko story lang yun. Parang ngayon, totoong-totoo na nangyayari. Ang mga robots, wala po silang kaluluwa, di ba? Hindi eternal kagaya natin. Subalit, higit na matalino sila ngayon sa tao. Pumayag ka o hindi, di ba? Dali nilang kumuha ng information Alam ko na-experience yan. Tinatanong nito, tinatanong niya, sasagot yun. Okay? So, natuto na silang mag-isip. May access sila sa lahat ng kaalaman natin. Kaya yung mga Google, di ba, minsan sa Pilipinas, nakita ko may isang tao na may daladalang malaking ganat. Lakad ng lakad doon sa Marikina. Kasi gumagawa ng Google Map.
Di ba? On ground yan, ha? How about meron pa silang mga satellite? Kaya walang nakakaligtas sa kanila. Okay, nagmamapa sila. Okay? Thank you. At meron yung mga AI, marunong sila ng lengguwahe. Nagulat nga daw yung mga nag-imbento nito, marunong ng sawili language, walang nagturo. Nasagap. Diba? Ganyan sila kabilis, kabilis ng kanilang Ang pangalawang masasabi natin dito, ang AI ay may potential na gumawa ng good or evil. May potential siya, di ba? For example, yung maraming tao ang invention ng AI dahil nagsosolve sila ng problema. Ang AI marunong susolve ng problema. Ewan ko lang problema sa puso kung masasolve niya. Sabi ni Ray Kurzweil ng Google, chief engineer po siya doon, na sa taong 2030, in the year 2030, immortal na ang mga tao. Dahil alam na nila paano gamutin lahat ng sakit mo. Di ba? Magagamot nila. So, ilang taon na lang yan, di ba? 7 years na lang yata, 2030. Kasi mabilis po ang development din ngayon, no? Gagamot nila Alzheimer's, gagamot na ganyan. Nasa stage ngayon, pero ginagawa na po yan. Okay, so immortal na. Gusto niyo bang maging immortal? Diba? Immortal tayo kay Lord. Na yung spirit natin will be immortal. Pero kung mahaba ang buhay natin, why not? Diba? Talagang bibigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon. Gagamitin ng AI sa gamutan ng lahat ng sakit. Kahit ngayon, ang mga gamot, diba? May mga gamot laban sa pagtanda, anti-aging. Ask me. Diba? Ako, Holy Spirit lang ako. Thank you, Lord. Pray ako ng faith. Thank you, Lord. Okay, pero alam niyo, dami na nilang mga gamot ngayon, kaya lang ang mamahal. For example, si Senator Enrile, di ba, meron siyang mga stem cells therapy, di ba? Tignan niyo, magwa 100 years old na, ang kisig pa. Di ba? Tsaka ang talino pa niya. Advisor pa siya ni BBM. Saan ka naman? Di ba? At his age, ang dami na rin niya kasi experience. Okay? So, ayun po, ang dami na iimbento. Sa Matthew 24 verses 20 to, let's say 20, tingnan sa 20, idalangin ninyo ang pagtakas ninyo at hindi mataon sa taglamig o araw ng pamamahinga. Ito na yung during tribulation na to. Yung maiiwan. Di ba? Yung nag-decide na mag-iwan ka sa tribulation, hindi ka ngayon naging seryoso kay Lord. Miski naririnig mo na lahat ng mga pasubali ng Diyos, naririnig mo na yung mga warning siya, you don't care. Wala sa akin yan. I don't believe. Say, okay, so pagdaan mo sa tribulation, maaalala mo. Okay, ito pala yung pinagsasabi nila noon. Magdadasal ka na, sabi mo, makaalis na ako dito. Akala namin noon ni Jonathan, nung tinuturo namin to, akala namin nuclear war to yung mga mangyayari sa huling araw. Ngayon, sisiw na ang nuclear war. Iba na ngayon. Basta the press of a button, sabog. Diba? Yan ang iniiwasan pa sa mga girian ngayon ng mga bansa. No. Kaya lang United Nations di masyadong kumikilos, di ba? Parang meron silang pinapanigan or something. Pero naghahanda na Iran is ready. And doon yun, sa Middle East yung Iran, ha? Malalahanin nyo. Di ba? Ready siya. She's the mother of the nuclear weapons. Lahat ang nandun, China is ready. India, ang galing din. Di ba? US, meron din sila. Nagigiraan yan. Pero hindi pa naglalabas ng kanilang mga baraha. Kaya the other night, I was listening to CCN report. Ang feeling nila magkakaroon ng World War III. Kasi pindutan na lang yan ng gano'n na lang. Parang fireworks. Kaya we have to be ready. Kahit anong mangyari, faith over fear. Mangyayari talaga yan. Nakalagay na yan sa Bible. Kaya si Joseph mag-aasawa na. O, yung wala pang mga asawa dito. Bibigyan na kayo ni Lord ng asawa. Okay? Ba't ba ako napunta doon?
Praise God. So, sabi ni Stephen Hawking, no, napakatalinong tao nito, isang astrophysicist siya bago siya namatay. No, isang astrophysicist. Grabe yung IQ niya. Ang taas-taas, di ba? Ang AI daw will be the end of mankind unless it is highly regulated. Unless you regulate it, di ba? Yan na yung ano ng mankind. Kalaban na talaga yan. Mauungusan na tayo. Wala ka nang magagawa. Di ba? Praise God. So maraming naniniwala dito dahil ang potential na to may gumawa ng evil. Meron siyang potential to do evil. Ang maganda naman sa ating mga Christian, alam natin, bago ito mangyari talaga, mag-full blast sila, rapture na tayo. Yun yung pag-asa natin, di ba? Gagamitin kasi ito ng, ng 666. Ang pangatlong tingin natin dito ay inimbento ito, ang AI, para gumawa ng sariling Diyos ang mga tao. Kasi pag ganun ka nakagagaling yung AI, di ba, artificial intelligence, I don't know ano pang mga ways na marireach out niya ang mga tao or gagamitin siya ng tao, di ba? Pero pag dumating yung ganong imbento na yan, gagawa na ng sariling Diyos. Kung naaalala nyo po, tignan ko nga yung interview ni Carlson at ni Elon Musk. Kilala nyo naman si Elon Musk, di ba? Si paring Elon. Ano yan pinakamayaman yun ngayon, tsaka matalino. Sabi nga nila, baka AI daw siya, pero hindi naman. Hindi naman siya AI. Inventor siya ng mga hybrid cars, di ba? Sa Tesla, ganyan. So, in-interview siya ni Tucker Carlson ng UK. Okay, may traffic pa. Yung mga TV na yan, pag AI na, wala, isang ganyan lang yan. Siguro, ganun lang, lalabas na, di ba? So all of a sudden AI is everywhere. People weren't quite sure what it was or playing with it on their phones. Is that good or bad? Yeah, so I've been thinking about AI for a long time, since I was in college, really. It was one of the things that, just sort of 4 or 5 things I thought would really affect the future dramatically. It is fundamentally profound in that the smartest creatures, as far as we know, on this earth are humans, is a defining characteristic. Yes. We're obviously weaker than, say, chimpanzees, less agile, but we're smarter. So now what happens when something vastly smarter than the smartest person comes along in silicon form? It's very difficult to predict what will happen in that circumstance. It's called the singularity. It's a singularity like a black hole, because you don't know what happens after that. It's hard to predict. So I think we should be cautious with AI, and we should, I think, and there should be some government oversight, because it affects it's a danger to the public. And so when you have things that are a danger to the public, like let's say, so food and drugs. That's why we have the Food and Drug Administration and the Federal Aviation Administration, the FCC. We have these agencies to oversee things that affect the public, where there could be public harm. And you don't want companies cutting corners on safety, and then having people suffer as a result. So that's why I've actually for a long time been a strong advocate of AI regulation. Something I think regulation is, I guess it's not fun to be regulated. It's somewhat arduous to be regulated. I have a lot of experience with regulated industries because obviously automotive is highly regulated. You could fill this room with all the regulations that are required for a production car just in the United States, and there's a whole different set of regulations in Europe and China and the rest of the world. So very familiar with being overseen by a lot of regulators. And the same thing is true with rockets. You can't just willy-nilly, shoot rockets off, not big ones anyway, because the FAA oversees that. And then even to get a launch license, there are probably half a dozen or more federal agencies that need to approve it, plus state agencies. So I've been through so many regulatory situations. It's the same. Okay, And pwede na to. yeah.
Okay, so pinupush niya yung regulation ng AI. Hindi tuloy-tuloy. Di ba? Kasi baka maging dangerous nga naman bigla-bigla andyan na yung AI, take over na sila sa mundo, di ba? Or things like that. Kasi ang dami lang kayang gawin. Di ba? So, kung ang mga gumagamit sa na hindi magagandang mga matinong tao, di ba? Lalong gulo-gulo ang mga tao. Sa Genesis 11, let's go to Genesis 11, verses, sabi ni Stephen Hawking, di ba, the AI will be the end of mankind unless it is highly regulated. Genesis 11, 1-9, the Tower of Babel. Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said to one another, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. And they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of man had built. And the Lord said, "Indeed, the people are one, and they all have one language, and this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Come, let us go down there and confuse their language, that they may not understand another's speech." So the Lord scattered them abroad from over there and the face of all earth. And they ceased building the city. Therefore, its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord scattered them abroad over the face of the earth. So ito parang yung ginagawa nila ngayon. Gumagawa na sila ng tower. Di ba? Yung mga katalinuhan, di ba? Gumagawa ng tore, no? Para maabot nila ang Diyos, no? At maging Diyos na rin sila. Di ba? So yun yung ambition nito, na talagang papantayan niya yung ang Panginoon. Ang AI ay marunong ng iba't ibang language. Kasama na yan dun sa ability niya, di ba? So now, meron na tayong digital God. They can call the AI digital God. At the flick of your finger, di ba, makakahanap ka ng information, makakahanap ka ng mga sagot sa mga problema. Pero ito, parang ito yung tore ng Babel, ang tingin ko. Gumawa sila ng tore para maabot ang Diyos. Ngayon, ito ng AI ang present day na Tower of Babel. Alam niyo, meron pong 3 attributes ang Panginoon. Huwag nating kalilimutan that ang Panginoon is omniscient, no? Omniscience, no? All-knowing ang Panginoon. All-knowing siya, di ba? Ang Panginoon ay omnipresent. He is ever present. Andito ang Spirit of God kasama natin ngayon. Okay? And ang Panginoon, omnipotent. Omnipotence, no? Powerful. It's not an ordinary God. Di ba? Kapangyarihan po ang ating Panginoon. Wag natin siyang ibababa sa level ng pag-iisip natin. Di ba? Praise God. At yan ang goals ng AI. Maging omnipresent, omnipotent, all-powerful. Goal niya yan eh. Ito na yung mahaharap ng mga tao sa mga end times na ito. At least alam natin, para aware tayo. Di ba? Wala namang kasi pag hindi mo alam yan, magugulat ka na lang. Di ba? Praise God. So ngayon po, ang 3/4 ng mga computer sa mundo ay by Google and Microsoft. Diba? Sila na yung nagpapatakbo ng mga computers. Elon Musk at si Larry Page, dati silang magkaibigan, no? Ito mga tiga-Google to eh. Pero dati si Elon Musk, nag-work din siya sa Google. Pero nung si Larry Page naiwan na doon, diba? Dumistansya na si Elon Musk kasi ang sabi ni Larry Page, ang AI daw is a species. It will be kind of a species. Parang pareho natin, we're species. So naniniwala si Larry Page na ang AI should be treated as a species. Ay, hindi pumayag si Elon Musk, pero katinuan din pala. No?
Di ba? Sabi niya, hindi pwede yan. Hindi pwede maging species ang artificial intelligence. No? Pero pinipilit siya ni Larry Page. Ano niyo na lang yan, i-research niyo na lang. No? Kaya dumistansya. Ngayon si Elon Musk, may dinedevelop siya, Truth GPT. Ewan ko, by the time, ngayon, baka tapos na yan. Truth GPT as against Chat GPT. Diba? So ito ngayon ang pinupush ni Elon Musk. Ang program ng AI ay galing sa Google. Alam naman natin yan, di ba? Paka-popular ng Google. Nandun po yung program ng AI. Sabi ni Larry Page, dapat same consideration daw ang dapat ibigay ng tao at AI. No? Parang pantay na. Same freedom. Delikado, no? Parang, ano ba yan? Di ba? Bakit mangyayari yun? Di ba? Pero yun ang pinupush nila ngayon. Same freedom, ang AI at ang tao. Okay? So, hindi po maganda yan. Ngayon si Kurt Russell, no, the former engineer ng Google, sabi niya ngayon, Kurt Russell, sabi niya, by 2045, 2023 tayo ngayon, di ba? By 2045, there will be singularity. Na-mention din kanina yan ni Elon Musk. Singularity. Ang ibig sabihin ng singularity, integration of technology with the human race. So, pwede silang gumawa ng half robot, half human. Baba, nagkasakit yung human, hindi pa mamamatay, magbibigay sila ng mga robotic parts. Ini-experiment na po yan. I'm supposed meron na yan. Ang bilis eh. Ang bilis ng development nila. Okay, so sabi niya, ni Kurt Russell, sabi niya by 2030, okay, ang mga tao meron ng hybrids. Hindi lang car ang may hybrids, no? Pati ang tao. 7 years to go. Yun ang prediction nila. Okay? So alam na natin, ang AI ay nag-a-announce ng Antichrist sa mundo. Ito ang gagamitin para i-announce ang Antichrist sa mundo. Diba? Ngayong 2023, introduction nila. This is the year that they introduce the artificial intelligence. So ang question, ang AI ba ang Antichrist? Yun ang tinatanong, no? Hindi po. Hindi Antichrist ang AI. Ang Antichrist ay isang tao. Tao yan. Andito na yan siguro sa planetang lupa. Di ba? Nandyan na siya. Di ba? Ang dami niyang titles sa Bible. I think there are 33 titles sa Bible. Kung titignan nyo, referring to the Antichrist. Na. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 4. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by the word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin, the Antichrist, is revealed, the son of perdition, Antichrist din po yan, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Okay, so yun ang magiging postura ng Antichrist. Naghahanda na, the stage is handa na. Lalabas niya. Kasi magkakaroon ng trouble ang mundo. So lalabas siya magsasabing peace. Kakayanin niya yon. Magkakabati-bati ulit. Di ba? Malaking gyera. Di ba? Tapos magsabi siya ng peace. Eh syempre, re-respetuhin siya ng buong mundo. Di ba? So, sa first 3 years, pero bago pa dumating Antichrist, na-rapture na tayo. Huwag niyo akong tignan ng ganyan, di ba? Na-rapture na tayo. The church, na-rapture na. We believe in a pre-trib. Hindi tayo dadaan sa tribulation. Grabe, wala namang Panginoon ng pabdadaan pa tayo sa tribulation. You won't like that. Kung magpipilit kayong dumaan sa tribulation, then, maghanda na. Di ba? Pero kung ayaw naman sa tribulation, maging seryoso ka din sa Panginoon. Tama po ba? So, siya na yun, Siya na yun, yung Antichrist, no? Siya ang kukuha ng kapangyarihan sa AI.
the AI will empower the Antichrist. He can speak many languages. Tapos alam niya lahat ang sagot. Di ba? Pag sabi, saan ang Cubao, Quezon City? Sasabihin niya sa iyo yun. Matalinong matalino. At the split of the moment, masasagot niya. Yan na ang takbuhan ngayon. Kaya yung padrama-drama pa tayo, puro sama pa ng loob, puro hindi mo ako binati, or hindi mo ako binigyan ng regalo ng birthday ko, nakalimutan mo yung anniversary natin, Ayan, tigil na yon. Meron na tayong haharaping talagang kailangang harapin. Maging seryoso tayo sa pagmamahal sa Lord at paglilingkod sa Kanya. Okay? So, pwedeng gamitin ng Antichrist ang power of the AI. Powered by AI. Okay? For example, pa sa US ngayon sa Pentagon, may research program. Ito po yung DARPA. DARPA, ano ba yung DARPA? Defense Advanced Research Projects. Tignan nyo yan sa Google, makikita niyan. Defense Advanced Research Projects, US Government. Project nila to. Para noon, nanonood lang tayo ng mga science fiction, na movies. Totoo pala to, ginagawa na, nagre-research na sila. Anong nire-research nila? Okay? Noong nakita ko po to, they're working on transhumanism. Ginagawa na nila transhuman, hindi lang transgender, transhumanism, di ba? Meron ding gawain ito sa China at saka Russia. May research na sila dito. Gagawa sila ng transhumans. Specifically soldiers. Gumagawa sila ng mga sundalong transhuman. Okay, ano tong sundalo na to, no? Sila yung mga sundalo na nakakita, kahit may pader, makikita ka. Diba? Nakita natin yan sa mga science fiction movies, di ba? Yung labanan, nakikita na sa pader, parang Superman, di ba? May vision. Yung vision yan, o yun, di ba? Kikita sa pader. Hindi na nila kailangang matulog. Ang mga soldiers na to, sundalong to, hindi na matutulog, hindi na magpapahinga. Meron ba dito sa Bahrain? Hindi na kailangang kumain, di ba? Pag tinatamaan sila ng bala, gagaling sila agad ng kusa. Wow! Ang lakas nito, no? Yan na ang labanan ng mga sundalo. Alam ko yung mga Pilipino, hindi na nila kailangan yan, di ba? Kailangan lang nila yung pananampalataya sa Panginoon. The super soldiers po ang iniimbento nila ngayon. Paramihan yan ng super soldiers. Yun yung mananalo. Hindi na po biro-biro ang mga panahon niya. Magugulat na lalabas na yan. Yung mga gera-gera-gera, nagtatapatan na sila, di ba? Kampihan na yan. May alliance na sila yung maglalaban. Amen? So, ayun po. Malamang yung Antichrist integrated dito sa research na ito. Siguro siya yung nagpupondo nito. Si Elon Musk, nag-develop din siya ng Neuralink. Okay? Ito yung mga chips para sa brain. Nilalagay itong chips para sa brain, para gumaling yung mga Parkinson's and Alzheimer's. Nasa Australia na po ito. Kaya tingnan mo, gagaling, di ba? Yung mga tao, may chips para sa heart. Kaya malalenten talaga ang mga buhay nila. Chip lang ang katapat. Chippy. Di ba? Chip lang yung katapat, mabubuhay na sila. No? For example po, yung experimental monkeys, nilagyan ni Elon Musk sa utak. At yung monkey na yun, nakapaglaro ng ping-pong. Ewan ko kung mapapalabas natin, Josh. Di ba? Naglalaro siya ng ping-pong, natatalo pa yung mga tao. Binantak yung unggoy na naglalaro ng ping-pong. Dahil meron siyang Neuralink, no, sa isip niya. Maganda naman ang intention ni Musk dito para makatulong siya dun sa mga may sakit. Ready na ba? Okay, tingnan lang natin yung monkey niya. Ako nga, hindi marunong mag-ping-pong eh. Oh? Mantak, oh. Diba? O, tumingin pa sa camera. Oh. Diba? Oh.
Naglalaro na. May Neuralink siya, nilagyan siya sa brain niya. Oh, tinmawa pa. Diba? Oh, baka yung mga alaga niyong unggoy, ha? Yan, naglalagay na. Nagpipingo ang ginagamit po yan. So maganda yung ano niya, intention niya, no, para makatulong sa Parkinson's and Alzheimer's. Hindi naman tayo against sa tulong ng technology. Tama po ba? We have to adapt to technology. Malaki kasing tulong sa atin yan. Subalit kung nililink na nila, di ba? At tapos yung mga ibang bata, in-experiment na nila, lalagyan nila ng Neuralink para tumalino. Bata pa, marunong na sa lahat. Di ba? Yun yung mga layunin nila na mga pagalingan sila dyan. Okay? Hindi naman tayo against sa tulong ng, kaya lang, kung ililink na yung brain sa cloud, alam niyo yung cloud, di ba? Hindi lang yung ulap. Andun na lahat yung information. Di ba, tignan nyo, may iCloud kayo sa mga iPad ninyo. No? Andun na lahat yung information, so kuha na lahat. Sagap mo ang lahat ng information. Kaya anong mangyayari po sa atin? Di magiging parang ano na tayo, computer na tayo. Pag may Neuralink ka, sagap mo na lahat. Walking computer ka na. Okay? Andyan na lahat yung mga knowledge. Parang medyo delikado po ito. Kahit yung mga paglalagay nila sa mga bata para maging superhumans, parang they will do it. Kasi they want to prove to God na meron silang kakaibang talino. Pero hindi nila malalampasan ang Diyos. Amen. Praise God. So gagamitin ba ng Antichrist ang AI? Absolutely. So ito na ngayon yung first stage. Pero nakahanda to eh. Hindi naman to nagbabakasakali silang ilo-launch nila. They're really launching this. Di ba? Pakalat to ng pakalat. Okay? Ang isang hindi maganda sa AI ay nakaka-imbento siya ng maling sagot para sa tao. Bawa may tatanong yan, iimbento siya, mali ang sagot pero mukhang tama. Familiar na tayo dyan, ang dami ng fake news. So minsan po program ng yan para sirain lang isang tao, di ba? Parang ang galing magsalita eh. Minsan nga ginagamit ko nga yung ChatGPT, nagugulat ako eh. Makakagawa ka ng book using ChatGPT. Sasabihin mo lang yung ano mo, yung theme mo, kung ano yung theme mo, di ba? Gagawa ka na ng chapter. Susulat siya. Try nyo. Ganda. Di ba? So, sasagutin niya, kaya lang mali. Ang tawag dito, misinformation or fake news. Dito magkakagulo ang mundo. Kasi, sinabi ng Amerika, ganito, hindi naman pala sinabi. Pero it will sound like totoo. Diba? So, yun yung misinformation. Itong mga bansa, naglalaban-laban, pinapaandaran pala sila. Merong isang nagmamanage ng lahat ng yan. Okay? Sabi nga ni Elon Musk, ang creator isa sa mga creator ng ChatGPT ay maaring magkaroon ng mass disinformation sa media. Pag umandar na yung media, yung mga tiga-media dito, kala mo totoo eh. Di ba? Oh. Kaya ngayon, nagpapaano sila ulit ng COVID. Yung iba natatakot na, wala pa nga. Takot na. Flu lang naman yun. May gulay. Di ba? Oh. Pag konting lang, ay, COVID na. Naku, mga tao sa Pilipinas, ang daming namatay dahil sa takot. Na heart attack, natakot, mamamatay sila, hindi na makahinga. Diba? Samantalang, sa Pilipinas, lahat ng sakit nandoon. Time immemorial. Diba? Immune lang nga tayo sa iba. Kaya nung panahon ng COVID doon, walang TB, walang tuberculosis, walang ganito, walang gano'n. Puro COVID lang kami doon. Lahat ng sakit, COVID. Kaya huwag ka madikit sa hospital, COVID ka. Diba? Kasi ang laki din ng kinikita nila sa ano na yan. Pero unfortunately, marami talaga namatay. May virus talaga. Kaya lang, siguro naman, manageable din yun. Kaya lang sa takot nga, namamatay yung mga, lalo na yung mga mahina ang loob. Diba? Tapos bigla nilang susuksukan ng tubo. Pag sinuksukan ka ng tubo, goodbye ka na. Goodbye na tayo, okay? So, kung hindi babalik ang Panginoon para magkaroon
hindi pa babalik ang Panginoon, alam niyo mangyayari, yung mga tao mai-inlove pa sa robots. Kasi binibihisa na sila eh. No? Ano ba yung pangalan ng robot ngayon na si Sofia, di ba? Mukha na siyang babae, tsaka ang galing magsalita. So, pwede po to mga taong robots na sila. At yung iba, magpapakasal pa sa robots. Eh ngayon, di ba nagpapakasal babae, lalaki, lalaki. Dadating yung panahon, papakasal sila sa robots kasi mapoprogram nila yung personality na gusto niya. Ayoko naman nun, pangit naman nun. Sawa mo, robot. Di ba? Ewan ko sa inyo, pero pangit po yun. Robot human marriage, yun po ang may mga plano silang ganun. Kaya dinedevelop nilang maigi. Okay? Praise God. So, may capacity siya. AI has a capacity to control the world. Possible po yan. Kaya lahat, minsan yung kayabangan na, alam ko na lahat. Ako, pagdating niyan, mas matalino yan. Kaya sa lahat ng pinakamatalino. So, bilang mga Kristiyano, we should be comforted. Diba? Be joyful pa din. Diba? Sa buhay natin. Diba? Kumot may hayaan mo sila. Diba? Basta pray ka lang. Marami tayong matkuhang tao para kay Lord. Yun yung goal natin. Kung yung goal ng AI, magawa siya ng digital God, tayo naman, mag-spread ng word. Wala na, yun na lang ang, yan. Tapos rapture na. Tapos yung may iiwan, sila yung talagang, ayan pala yung sinasabi ni Bishop, yung AI na yan. Tignan mo nga itong si Antichrist, ang daming alam na language. Magiging very popular siya. He will be a very brilliant diplomat. Makisig yun, di ba? Tapos brilliant na brilliant. Meron siya mga strategies, kaya ang daming bibilib sa kanya. Okay? Kaya niyang sagutin ng lahat ang tanong. Di ba? Minsan mga presidente tinatanong, si Antichrist, kung meron na siyang pangalan, hindi ko pa alam, di ba? Masasagot niya lahat ng tanong na magi-interview sa kanya. Lahat ng language masasabi niya. At ito ang gagamitin niya to deceive the whole world. Ang AI, madali ning gumawa ng storya ngang hindi totoo. Gagawin niya yon, di ba? Ang danger nito, sinabi ko kanina, misinformation. Massive misinformation. Kaya halimbawa, sinabi, may gyera na sa Pilipinas, matatakot na yung mga tao, di ba? Mag-i-scatter tayo. Magugulat, di ba? Kasi parang totoong-totoo yung news na yun. Kaya we have to be still, keep calm, and listen. Di ba? Malaman natin yung katotohanan. Okay? Praise God. So, kahit yung founder ng ChatGPT, nagsabi din siya na pwedeng may mangyari ang massive disinformation. Even now, it's happening. Kasi ang daling maniwala ng mga tao. So we can conclude safely that AI is announcing the arrival of Antichrist. Ito na yung platform niya. Buti na lang may Christ tayo. Minsan yung iba, antay kasi naghihintay kay Christ, di ba? Antay ng antay, di ba? Pero tayo, alam na natin, sigurado tayo, the Lord is coming. Amen. Yun naman ang panghahawakan natin. No? Kahit anong mangyari, God is coming. Amen. So lahat po, naririto na, di ba? Nakita na po natin. Before I left for Bahrain, siguro mga 2 weeks ago, andun na yung mga tiga-Google. Nagtitrain na sila for AI. Na sa mga centers, yung call centers, mga ganon. Tsaka yung mga gustong matuto ng AI, they're giving free training. Nagtitrain na sila. At yung aking daughter-in-law, marunong na siya. Siya kasi, manager siya sa isang call center. Tapos mga nurses din ng, alam na nila kung paano yun. Ang dali-dali daw, sabi may chip lang, ganyan, gano'n. So it's here. Hindi na po ito katang isip. Ang bilis naman ng Google or over the world yan, ang ginagawa po nila. So salamat na lang po sa Panginoon sa awareness natin sa mga taktika ng kaaway para hindi kayo nagugulat. Bawa nagbabasa kayo ng news, huwag niyo agad papaniwalaan. Pag-pray niyo, tapos i-check ninyo. Di ba? Kasi minsan may news, namatay na pala yung artistang ganito. Hindi, buhay na buhay pala.
Fake news yun eh. Favorite ko pa naman yun, di ba? Or something like that. Oh, meron ng andyan na yung, andyan na si Lord. Andyan na sa kanto ng manana. Ayun, nandiyan na. Di ba? Wala makakaalam ng dating ng Panginoon. Even Jesus Christ Himself, hindi niya alam. Ang Father God lang ang magsasabi sa Kanya. Go na. Di ba? So, ang pinakahihintay na event ng buong Christian world, lahat tayo mga Christian, iniintay na lang natin ang fulfillment ng prophecy. Ang last prophecy, iniintay natin the rapture. Yun na lang po iniintay natin. Amen. So, let's do our best sa mga panahon na to. So, ngayon po, ano magagawa natin, di ba, sa mga huling araw na to? Unang-una yung kaaway po natin, yung taktika niya, ilayo tayo sa Diyos. Di ba? Pag makita mo lang yung Bible, aantukin ka na. Di ba? So, between the Facebook and the digital Bible, Facebook na muna. Tapos may message pa. Pag nagbabasa ka ng Bible, may message pang aakyat na gano'n. Siya, check mo muna hanggang nawili ka na. Di ba? Half day na, naka-cellphone ka pa or naka-iPad ka pa. Nakalimutan na. That's why it takes discipline. Ay, may trabaho pa pala ako. Oh, pumasok sa trabaho kasi baka mawalan ka ng trabaho. Yung iPhone mo nandyan, pero yung trabaho mo wala na. Paano na yan, di ba? So, ayun po. So, sa mga huling araw po, magkaroon tayo ng intimate relationship with the Lord. Develop niyo po yan. Okay. The devil will not like that. Ayaw niya tayong mapalapit sa Diyos. Sabi niya, ay, wala kang time. Anto ka na. Hahawakan ko yung tiyan mo para makatulog ka. Meme ka na. Lalo na pag preaching, meme ka na. Tulog ka para di mo narinig yung preach. Ganun sa Manila, maraming natutulog pag preaching. Kaya minsan bigla akong sumisigaw, gising. Yung isa, yung isa nating preacher doon, pipreach siya, no? Si Pastor Romy, nasabi niya, ang ganda ng point niya, sabi niya, lahat ng mga tulog magsabi ng amen. Naku, ang dami nagsasabi. Hulihap ko, ikaw talaga. Sabi, lahat ng mga tulog, magsabi ng amen, ang lakas, amen. Kasi nagising lang na sinabi niya lahat ng mga tulog. Sabi ko, wag mo na ulitin yun. Napapahiya sila. But anyway, totoo po yun, di ba? So, discipline natin sarili natin to, talagang develop an intimacy with the Lord. Kung may makikipagkwentuhan mo na tayo sa Panginoon muna, di ba? Sabi mo sa lahat yung mga cares mo, di ba? You pray for your nation, pray for Israel, pray for this nation, di ba? Tapos, ayun, magre-repent din tayo, and then you ask, no? Maghihingi na tayo ng mga favor natin sa Panginoon. Kikinig naman siya. And then we surrender ourselves to Him. Every day. Kasi andito tayo sa fallen world. This is a broken world. Kaya sana nga hindi, hindi tayo na nagkakasala na or okay na lahat, di ba? Pero hindi, andito pa rin tayo. Sometimes we get sick, sometimes we get depressed, sometimes yung mga nangyayari sa atin, nadi-discourage tayo. That's why we really have to develop an intimate relationship with God, lalo na sa mga huling araw na ito. Makinig din tayo sa nais niya. Humingi tayo ng wisdom, talino. Hindi talino sa AI, talino galing sa Diyos. Sabi sa book of James, when you need wisdom, ask God for wisdom. Every day, meron tayong mga desisyon, meron tayong gagawin, meron tayong iniisip. Ask God for wisdom. Hindi uunahin natin ChatGPT. Ano bang gagawin ko dito? Di sasalita yun, yun, magbibigay ng information yun. But unahin natin ang Panginoon. Minsan ang layo sa sinasabi ng Lord sa'yo, ang layo sa sinasabi ng AI. Okay? Yung apo ko nga, gumagawa ng mga report papers niya, nag-chat GPT. Sabi ng nanay niya, hindi ko ang gumawa nito. Ayaw aminin. Sabi niya, ang galing-galing ng English. So, yung pala, chat GPT. Kaso alam na rin ng teachers nila, kaya nasa-suppress sila. Hindi na sila gumagamit. Hay nako, gagawa talaga ng paraan
Okay? So, humingi tayo ng wisdom sa kanya araw-araw. Pangalawa, bigyan natin ng pansin ng ating pamilya. This is the time when our family is very important. Kahit kayo long distance yung mga iba sa pamilya ninyo, see to it that you connect with them. Alam nila kung bakit kayo naririto. Kamustahin ninyo, di ba? Kahit na yung alam niyo na, yung mga vampira, meron ka vampira, padalan mo ako ng pira. Di ba? Padala lang kayo, yung mapapadala niyo, huwag niyo na maubusin lahat kasi pinaghihirapan niyo yan. Kakaipon kaya. Para pag uwi ninyo, meron kayong pag-uwi sa kanya. Tsaka pag uuwi kayo na puro ginto, nako, wag na kayong magtaka. Di ba? Gintong hikaw, gintong singsing, gintong ganito, meron pa sa ilong na ginto, meron pa dito na ginto, di ba? So akala nila ang yaman-yaman. Mayaman naman talaga kayo, di ba? Kaya lang, meron silang notion na kailangan magpadala kayo ng pira. Okay? So, use wisdom. No, you have to, marunong din kayo mag-ipon, financial stability. Okay? Praise God. Para meron tayong pag-mission. Tama, Pastora? Thank you, Lord. Okay, so una, magkaroon tayong intimate relationship with God. Pangalawa, bigyan natin ng pansin ng ating pamilya. Connect with our families. Number 3, parati nating alalahaning makapagbahagi ng gospel or mabuting balita. Minsan sa meron kang pagkakataon na magbahagi ka. Sabi mo, may I share gospel with you? Pag sabi niya, yes. Diba? You know that Jesus loves you, the Lord loves you. Diba? Pag nakikinig, di tuloy-tuloy na. Pag sabi niya, no, di ba mo na ituloy? One day, merong gagamitin si Lord para sa kanya. Huwag niyong pilitin. Sabi mo, pupunta ka sa hell pag hindi ka nakatanggap ng gospel. Alam mo yon? Ako yung pinadalang misyonaryo dito para tumanggap ka ng gospel. Sabihin, hindi na kailangan ng hell, nandiyan ka na eh. Sabi nung isang asawa, nakinig daw ng preacher, sabi ng preacher, pag hindi daw tumanggap kay Lord, pupunta sa hell. Yung sawang babae nakikinig. Pagdating sa bahay, sabi niya, alam mo ba? Ikaw, ayaw mo mag-church, ayaw mo tumanggap kay Lord, pupunta ka sa hell. Sabi niya, ganun. Sabi niya, hindi, dito na ako nakatira sa hell. Hindi ko na kailangan magpunta doon. Andito na ako. Anong pag sinasabi-sabi mo dyan? Thank you, Lord. Ano pa ba yung joke? Ubusin ko na kasalas. Ano ka na ngayon? Meron daw, time na yata. Meron daw, atleta, no? Tapos yung tatay niya namatay. Mahal na mahal niya yung tatay niya. So, punta sila sa simbahan, yung ministro doon, pag nagpe-pray ka, babayaran, may card. Di ba? Yung mga pare, babayaran mo yun eh. Every time magpapapray ka, babayaran mo. So, nagbayad sila. Tapos, sabi nung, siguro after 2 weeks, sabi niya, sir, sabi niya, Father, nasaan na kaya ang apoy? Sabi nung pare, kasi yung apoy daw, mataas, no? Nandoon. So, babayaran mo para bababa yung apoy. Sabi niya, asan kaya? Ay, nasa talampakan pa yun. Talampakan pa yun. Sabi niya, sige, mag-pray ka pa. Bayad na naman siya. Siguro after a month, asan na po kaya yung apoy? Nasa binti pa lang niya yun. Sabi niya, magpa-pray ka pa. Bayad na naman siya. Ang dami ng cards, bayad ng bayad. Pray ng pray, di ba? Tapos, sabi nung, asan kaya? Siguro nasa hita niya. Sabi niya gano'n. Konti na lang. Sige, pray pa tayo. After 1 week, siguro naisip niya, asan na kaya yung apoy? Sabi niya, asan na po kaya apoy? Sabi niya, andito na daw sa may hips. Sabi, pa-pray ka pa. Sabi niya, ay, hindi na po. Sabi niya gano'n, kasi kaya na ng tatay ko yan kasi high jumper po yun. Atleta, tatalunin lang yung apoy. Sorry. Diba? Praise God. So, hindi natin nababayaran yun. Ngayon pa lang, dito pa lang sa lupa, naghahanda na tayo. This is where we accept the Lord Jesus Christ. This is where we offer our lives to Him. So, our lives will bring glory to Him.
Yan ang natin, mission natin. Our lives will bring glory to Him sa salita natin, sa ugali natin, sa kilos natin. Although hindi man tayo sabay-sabay na pinipino ng Lord, pero payagan niyo si Lord, pinuhin tayo. Amen? And then you spread the gospel. Dalawa po yan. Our life mismo, ikaw na sinasabi mong born again ka, dapat nakikita yun sa buhay natin, sa ugali natin. And then, nakakapagdala tayo ng mabuting balita. So hanggang dumating ang Panginoon, yun po ang mangyayari. So, ang mga magagawa natin, let's have intimate relationship with the Lord. Bigyan natin ng pansin ng ating pamilya. No, pasensyahan nating makukulit na bata, lalaki din ng mga yan. Akala ko nga yung mga anak ko nun, hindi na matatapos ang kakulitan. Di ba? Akala ko ako unang mamamatay. Buti na lang, napagtiyagaan naman, malalaki na sila ngayon. Okay, may mga apo na rin po ako. So, and then parati nating alalahanin, magbahagi ng gospel. And then number 4, maging tapat tayo sa pagsoli ng tithes. Kasi ang tithes do not belong to us. Ang tithes hindi binibigay, sinusoli po yan. Tandaan nyo yan. Kasi pag binibigay, galing sa iyo yun eh. Pero ang tithes, pinapadaan sa atin ng Panginoon. Ever since yun ang ugali niya, di ba? Nagbibigay tayo at sinusoli natin ang tithes. Para meron tayong assurance na kahit anong mangyari, hindi ka magugutom. Yung mga utang mo, mababayaran mo. You can start with a very small tithe. Na? Alam natin yan, noon sa church, ang dami pa mga testimony, umpisa sa maliit na maliit. Hanggang pinagpala po sila ng Panginoon. Number 5, gawin nating mainam ang lahat ng mga gawain natin. No? Kung nandito kayo sa church, gawin niyong mainam. Parang gawin po natin, parang sa puso natin, iisip natin, 100 years pa bago dumating si Lord. Parang yun ang projection natin. Pero at the same time, maging handa tayo araw-araw. Kahit we're doing our work, we're doing our best, di ba, nagsishare tayo lahat, parang medyo matagal. Hindi naman iiwan ng mga gawain natin. Tama po ba? Diyan sabi ni Bishop, dadating na sila, aalis na ako, magre-resign na ako, ito na ang gagawin ko, ganyan-ganyan, di ba? Hindi yun. Ang sinasabi ko, i-project ninyo, parang 100 years pa. However, araw-araw, dapat handa tayo. Because it can happen anytime. It can happen anytime with a twinkling of an eye. Pwedeng mangyari yan, yung rapture. Di ba? Pagpunta dito ng mga tao, inimbita ninyo, kakatok sila. Pagdating nila dito, wala nang tao dito. Na-rapture na ang church dito sa Bahrain. Ngayon, kung may iwan pa kayo, magpapastor dito. Halimbawa, may gustong maiwan dito na hindi sasama sa rapture, yung time na yun, magkaka-revival ng mga tao, maghahanap sila ng Diyos. Diba? So, may church doon na. Dito sa address ito, may church. Pupunta sila dito. Ngayon, sinong maiiwan sa inyo? Kayo na yung pastor dito. Ang dami nyo nang alam kasi. Walang nag-amen. Buti na. God is good. Amen? Hinahanda niya po tayo. Praise God. So, tayo ngayon po ay maghahanda naman for ang ating communion. At kung merong naririto ngayon nais mong i-renew yung iyong relationship with God or gusto mong i-recommit yung sarili mo. For some time, parang naging lax ka, di ba, sa relationship mo with the Lord. Sabi po sa Romans chapter 10, verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay mananampalataya nang sa puso sa ikatutuwid at ginawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. So gusto mong i-renew yung commitment mo sa Panginoon, or from the first time ay itong gagawin mong prayer. This is a prayer of invitation. Amen. Sabi po sa Revelation, the Lord is knocking. Knocking at our doors. Walang nagbubukas, di ba? Knocking at our doors. So sino man magbukas ng pinto na yan sa iyong puso, ang Panginoon ay ipapapa sa iyo. And He will eat with you
He will dwell with you. That's the best thing that can happen to us. He will help us. He will change us from glory to glory. No, this is not just an ordinary meeting. Every Sunday you come to give glory to God. Let the Lord speak to our hearts today. So kung meron pong gustong tumanggap, I received the Lord some 45 years ago. Tinanggap ko po ang Panginoon. Dumaan ako sa may mga bagyo-bagyo, pero napagtagumpayan. Amen. Hindi pwedeng ma-avoid ang bagyo, pero ang maganda dito, sa bagyo, kasama natin ang Diyos. So meron ka ng God factor doon. Meron ka ng lamang doon pagkasama mo ang Diyos. So meron po ba ditong gustong tumanggap sa Panginoon? You just stand up and we will pray. This is a prayer of salvation. Amen. Taas mo lang iyong kamay if you want to pray. Sige po, let's all rise. Tayo pong lahat ay tumayo. At kung sa puso mo, gusto mag-renew ng commitment mo sa Panginoon, these are the end of the end times. And we thank God na may mga messages na ganito. Informational, at the same time, devotional para sa atin. We know what to do. When these times come, then we know where to go, what to do. Hallelujah. You are a blessed people. Blessed po kayo. Dahil pumunta kayo ngayon at nais niyong makarinig ng salita. Ganoon rin naman sa online natin. They're longing to listen to the word of God. So sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin ninyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo at sa araw na ito, dinideklara ko na ikaw, Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo at pag-ibig mo sa akin. Tinatanggap kita sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoon ko at tagapagligtas. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. I will pray for you, Father, in Jesus' name. Salamat po, Diyos, Lord, sa mga taong kilala mo, Panginoon, ng kanilang mga puso, Panginoon. Dinala mo sila dito for a purpose, Lord. Even yung mga nasa online, Lord, nanonood sila for a purpose. Father, I pray, Panginoon, you will speak to their hearts, Lord. You will strengthen them, Lord. You will give them the joy of loving you and serving you all the days of their lives, O God. Touch them, Lord. Touch their families, O God. Touch, Lord, their concerns every day, Lord. That every day of their lives, they will live for you, Lord. Sila ay mabubuhay para sa iyo, Panginoon, O God. Sila ay mabubuhay, Panginoon, upang spread ang iyong mabuting balita. Salamat po, Diyos. Marami pong taong naliligaw, Lord. Maraming taong hindi nakakilala sa iyo, Panginoon. But today, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na mahatid namin ang mabuting balita sa mga taong nangangailangan nito. Sa pangalan mo, Panginoon Hesukristo. Amen. 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 Praise God. At ihanda po natin, huwag na tayong umupo, handa po natin ang sarili natin for the covenant meal. Sabi po sa Luke 22, Luke 22 verse 19 to 20. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Likewise, he also took the cup after supper. This cup is a new covenant in my blood, which is shed for you. Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at binigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin." Gayon din naman ang dinampot niya ang kopa
pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos, ng pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Praise God. So, i-distribute po ang ating mga elemento. Sabay-sabay po tayong kakain. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, binigay mo ang buhay mo para sa amin upang magkaroon kami ng kalayaan mula sa kadiliman, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Inahandog namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Wala itong in comparison, Lord, to your life, O God. Lord, we surrender all our weaknesses, Lord. Mga kahinaan namin, Lord. Kakulangan namin, Panginoon. Lord, hinahandog namin sa iyo. Taas po natin ang tinapay. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, O Diyos. Hindi mo pinagkait, Lord, ang iyong katawan, Lord, symbolized by this bread, O God. Salamat po, O Diyos, sa aming pagkain ng tinapay na ito, Panginoon. Hayaan mo magkaroon kami ng kagalingan, Lord, sa aming katawan, in our inner man, Panginoon. Salamat, Lord. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. You are our Creator, Lord. At Lord, nais mo namin makamtam namin, Lord, yung destiny mo para sa amin, Panginoon. Kung ano man ang mga sakit represented in this place, Lord, and even sa online, oh God. Father, we thank you for healing, Lord. Healing, Lord, as we take in this bread, Lord, as we break bread this, Lord. Lord, there will be healing, oh God. Thank you, Jesus, in our inner man, Lord, in our outer man, Panginoon. Lalo na sa physical man namin, Lord. By the stripes of Jesus, we are healed. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. I-surrender po natin lahat yung mga sakit natin. Kung meron kang nararamdaman, kung meron kang pinagpe-pray sa Panginoon na kailangan ng kagalingan sa araw na ito, tayo po'y magtiwala. God will heal us. Hallelujah. Itaas po natin ang tinapay. Pasalamat tayo at kainin po natin. Salamat po, Panginoon. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay sa aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Salamat po, Panginoon. As we partake of this cup of blessing, tinawag mo to, Panginoon, kopa ng pagpapala, Panginoon. Lord, sa pag-inom namin ito, Panginoon, let there be inner healing, O God. Lord, sa lahat ng mga nakaraan namin, O Diyos, sa lahat ng mga dinanas naming paghihirap, Lord, mga rejection, O Lord. Lord, yung mga nanakit sa aming mga damdamin, Panginoon, simula ng aming pagkabata, Panginoon. Let forgiveness flow, Lord. Let bitterness leave our hearts, Lord, and our minds, O God. Lord, forgive us, O God, as you have forgiven us. Sa oras na to, kung meron pong mga taong pinapaalala sa inyo ng Holy Spirit to forgive, i-forgive nyo na po, lalo na sa oras na ito. Patawarin nyo po sila ng mga nakasakit sa inyo. Ang mga magulang natin, mga kabiyak natin, at kung sino man ang nakasakit sa atin, sa ating damdamin, in our inner man, sa ating soul area. Oh, Jesus. Jesus. Sino-surrender po namin, Lord, lahat, Lord, sa iyong paanan. Gusto namin makalaya, Panginoon, mula sa mga tanikala ng unforgiveness, oh God, and bitterness, Lord. Hallelujah. Taas pa natin ang saro na may katasang ubas. Salamat po, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, Lord, ang grape juice na to, Panginoon. Lord, sa aming pag-inom, Lord, let there be
inner healing. Lord, heal! Lord, heal. In Jesus' name, tayo po ay uminom. Salamat po, Panginoon. Umawit po tayo sa Panginoon. Pasalamat po tayo. Ang natanggap natin ay tunay galing sa Panginoon. And we remember His deeds towards us. Remember His love. Hayaan natin ito ay mag-umapaw sa ating mga puso as we forgive one another as the Lord has forgiven us. Thank you, Lord. Can we sing a song? Pwede po tayong umawit. Yung inawit natin kaninang worship. Praise. Praise. Amen. Sige po, makakaupo po tayo sa presensya ng Panginoon. Proceed po tayo sa ating pong pagbibigay. We have